Francine's POV. We went inside the supermarket holding each other's hands. I felt like he was protecting me from something. Do you know how to cook? He asked. Of course, I know how to cook, but what for? Magpapaluto siya sa akin? Ano ako, kusinera niya? Magpapaluto ka na rin? Balik tanong ko sa kanya. Mahalang talent fee ko, no? We are on the meat station when suddenly two girls, probably teenagers, approached me. Miss Irish Curtis? I was surprised, like, how did they know me? Hala, siya nga bes. Pwede po bang pa-picture? Idol po kita eh, ang ganda mo po. Excited pa niyang sabi. Habang isang babae naman nakasama niya, parang natural lang nakatingin lang sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng ilang. Hindi ko alam na may nakakakilala pala sa akin dito sa Pilipinas. 2 beses lang akong sumabak sa runway fashion show. Kalimitan kasi puro endorsement o di kaya advertisement lang tinatanggap ko. Francine noon sa Club V at Irish Curtis naman sa larangan ng pagmamodelo. Tumabi sa akin isang babae at walang paakialam na yumakap habang isang babae na may siyang kumukuha ng larawan. Matapos ang 3 shots, inabot naman nila ang cellphone kay Kyle. Kuya, pwede po bang magpa-picture? Nananansyang tanong ng babae kay Kyle. Nabiglaman kinuha niya pa rin ang cellphone at kinunan kami ng larawan. Matapos ang 3 shot, binalik na ni Kyle ang cellphone sa babae. Lumapit din siya sa akin at kagad tinaas sa mukha ko ang hood ng jacket ko. Tinapik niya rin noon ang noo ko, tinagka ng pisngi ko. Let's go! Sa kabiglaan, hindi na agad ako nakakilos sa kinatatayuan ko nang dahil sa ginawa niya. Bakit pa ginagawa niya ngayon yung mga bagay na para lang sa mga may relasyon? Bakit pinaparamdam niya sa akin na para bang espesyal ako? Na para bang hindi niya ako nasaktan noon at pinaasa? Na para bang mahal niya ako? Huwag kang masanay. Perlas mo lang ang habol niya pagkatapos iiwan ka rin niyang luhaan. Bulong ko sa sarili habang napapailing na naglakad papalapit sa kanya. Inawakan niyang muli ang kamay ko at tinila papalapit sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang makadama ng kaba. Napakabilis ang tibok ng puso ko, tigit sa lahat, kinakabahan ako na hindi ko mawari. Sa sunod na linggo kasabay ng opening ng La Tigra, birthday ko na. Marahan niyang sabi habang tinititigan ang likod ng bote na hawak niya. Parang ang nahihiya pa siya dahil pansin kong pamumula ng mukha niya. Pupunta ka ba? Maya-maya tanong niya bago tumingin sa akin, hinihintay ang sagot ko. Malamang, narampa nga ako sa opening ng La Tigra, diba? Balik tanong ko rin. Ang weird ng atmosphere sa pagitan naming dalawa. Parang bigla kami nagkahiyaan sa isa't isa. Para mga sira lang. No, sa after party. Malalapit na kaibigan at kamag-anak lang imbitado. Yumuko muna siya kay Kyle bago muli nagsalita. Sana, pumunta ka. Giit niya pa. Tinitigan ko siya ngunit pilit siyang umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung nahihiya o ano. Long gown ba yan? Nilitian ko siya nang bigla siyang tumingin sa akin. Halatang nagulat sa tanong ko. Hindi niya rin inaasahan na sasabihin ko yon. Bigla niya akong kinabig, niyakap na mahigpit, tsaka bumulong. You made me happy. Wear anything you want, just don't show too much skin. He tapped my shoulder now, then led me to the beverages station. Kumuha lang siya ng beer and can bago muli kaming lumipat sa iba pang stall. Nang mapansin kong nasa pang babae na kami, kagad akong kumuha ng mga kailangan ko. Nakasunod naman si Kyle na tumitingin-tingin lang. Kumuha ko ng shampoo, sabon, body wash, feminine wash, and of course, sanitary napkin. Bakit ang daming kailangan ng mga babae? Inawakan niyang napkin at sinuring mabuti. Like this one. Talaga bang kailangan ito? Kuryosong tanong niya. Malamang. Palibhasa kay mga lalaki. Gupit lang sapat na. Kami mga babae, buwan-buwan may dalaw. Kapag di dinalaw, malamang napicturan ka na. Maghintay ka ng 9 na buwan, madedevelop na. Sunod-sunod kong sabi. Hindi ko alam kung naintindihan niya ako o hindi. Siya na lang mag-adjust. Inawakan niya rin ang isa pang sanitary at kinumparang isa pang hawak niya. What's the difference between the regular and with wings? I don't understand. Wings? As in, pakpak? Sunod-sunod pang tanong niya. Napabuntong hininga naman ako. Ano ba kasing problema niya sa mga gamit namin? Kyle, wag mo nang problemahin pa yan dahil wala ka namang perlas, ambisyoso. Iniwan ko na siya at nagpunta sa mga pagkaing pambata. Naubos na kasi ang stocks ng kambal kaya dapat nang makabili ulit.
Mahilig pa naman magsumbong ang dalawang iyon sa lolo't lola nila na hindi raw sila binibigyan ng pagkain kapag naubusan sila ng stocks. Ilang minuto pa ang tinagal namin, kalikot sa loob ng supermarket. Nakatatlong pushcart na rin kami, kaya naman nang wala nang maisip bitbitin, pumila na kami sa counter. Medyo may kahabaan ang pila at sadyang nakakainip ang maghintay. Kyle leaned on my shoulder while hugging me from behind. Pagod yata siya o nagpapabebe lamang. Everybody staring at you. Bulong niya sa akin. Napatingin tuloy ako sa mga tao na nakapila rin. Sinusuri ang mga taong sinasabi niyang nakatingin. Ngunit halos lahat ng mga nakapila ay kababaihan at di naman nakatingin sa akin kundi sa kanya. Baka sa'yo at hindi sa akin. Matanong kong sagot. Mas lalo niya lang nalagay ang mukha niya sa balikat ko hanggang sa nadama ko na ang pagkaganya sa balikat ko. Tumigil ka nga, Kyle. Nakakahiya ka. Mamaya may makakita dyan sa ginagawa mo eh. Impit kong singhal sa kanya pero ang bugok, baliwalang hinagkan ako ulit. Sa pagkakataong to ay sa pisngi naman bago tumayo ng tuwid. I don't care. It's a free country. I will do whatever I wanted to do. Their opinions won't matter as long as I'm with you. Sunod-sunod niya namang sagot. Inayaan ko na lamang at hindi na pinatulan pa. Ikaw ba naman ang Englishan? E di shut up na lang? 86,000 po, ma'am. Anang kahera. Ngayon na may black card na. Yayamanin talaga. Name and signature po rito, sir. Muling giit ng kahera habang kinikilig. Sinunod naman ni Kyle ang sinabi ng kahera bago nakangiting ibinalik sa kahera ang papel. Kahit sinong iningitian niya, parang napakabit niya sa ibang tao kahit na nga ba rich kid ang bugok o baka naman flirt lang talaga siya. Nang matapos agad niya nang nilagay sa pushcart ang mga pinamili at walang pakialam, tinulak papunta sa nakaparada niyang sasakyan. Hindi na nga siya humingi ng tulong sa iba pa. Sa bagay, ano bang silbi ng muscles niya kung niya naman gagamitin ng tama? Pinagbuksan niya ito ng pinto. Nang makasakay, umikot na siya sa kabila at sumakay na rin. Okay ka na ba? He asked. I just nod and rest my head in the window. I closed my eyes, trying to take a nap for a while. Tanggalin mo na. Matatanggal ka o tutuluyan kita? Sagot. Kahit saan ka magpunta, hahanapin kita. Sa akin ka lang, tatandaan mo yan. No. Nakadama ako ng panlalamig ng kasabay ng panginginig. Panaginip. Bumabalik ulit siya sa panaginip ko. Hey, are you okay? You're having a nightmare. Kagad ako lumingon kay Kyle na nawala na sa isip kong nasa tabi ko pala. Where are we? I asked curiously. Gabi na at traffic na rin. Puro sasakyan at maliwanag na ilaw sa kalsada ang nakikita ko. Hanggang ngayon di pa rin talaga nawawala sa isip ko ang tila bangungot na iyon. Pilit pa rin bumabalik sa akin ang takot na nadama ko ng gabing iyon. Hindi na ako pipikit. Ayoko nang matulog. Malapit na sa HGS. Muli ako napatingin kay Kyle. Seryoso lang siyang nagmamaneho habang kunot na kunot ang noo na nakatingin sa daan. Pwede bang sa Dayton's Hotel mo na lang ako ibaba? May madaraanan kasi ako doon eh. Nananansyang tanong niya. Hindi naman siguro kaabalahan sa kanya kung magpapahatid ako ron. Sinong dadaanan mo ron? Saan ka sasakay pa uwi? Sunod-sunod niya namang tanong. Nakakunot pa ang noon niya na tila nagdadalawang isip kung susundin ba ang sinabi ko o hindi. Si Edison. Halos pabulong ko namang sagot. Magpapahatid na lang kami kay Edison mamaya sa HGS. Edison Aris Curtis. Lumingon siya sa akin at gumisi. That's your husband's name, right? Gumisi siya. Hindi ko siya pinansin at hindi na lamang din tiningnan. Ayoko na makipagtalo pa sa kanya. Wala na ako sa mood para pa makipagtalo. Ang nasa isip ko lang ngayon kung paano ba makakawala sa bangungot ng nakaraan ko. Matutulungan kaya ako ni Kyle? Your husband was cheating on you. Okay lang sa'yo yon? He asked again. Curious this time. He's quite popular. US military eh? Giit niya pa. Tama na Kyle. Huwag mo na akong simulan. Napabuntong hininga na lamang din ako. Wala akong pakialam kahit na babae o manlalaki pa siya, okay? Hindi ko na problema yon at labas na ako doon. Sunod-sunod kong sambit. That's good.
You will have me. Mas gwapo ako sa kanya. Mas macho at mas magaling. Hindi ka nalugi kaya sa akin ka na lang. Sa kabilang banda, na makarating kami sa Dayton's Hotel, kaagad kong inayos sa mga pinamili ko. Tumawag din si Kyle ng staff na pa pwedeng tumulong sa akin para dalhin ng mga pinamili ko sa unit nila Edison. Thank you, bulong ko. Inawakan niyang braso ko at tinikit sa pader. I don't accept thank you. Naganda ako ng mga hagkan bilang bayad kaysa doon. Inagkan niya ang labi ko at tinanggap ko naman. Sinuklian ko ang ginawa niya and I liked it. Di ko tuloy mapigilang umasa ulit na baka this time may kami na. Accept my proposal, I will make you happy. Just be exclusive to me. After he said that, he left me with my eyes wide open. Kasama ng bellboy, bit-bit ang pinamili niya. Sumakay na kami sa elevator. I pressed the 15th floor and texted Aiza to open the door and also to help me with the groceries. Bakla, bakit di mo pa binibili ang buong... Teka, saan ka ba galing? Aiza asked me with her brows up while her arms crossed on her stomach. Pwede bang huminga muna ako ng bagong chika? Inirapan ko tuloy siya, tuloy-tuloy dumiretso sa loob. I was so tired and sleepy but I don't want to close my eyes. I don't want to sleep. I was thinking about the proposal that Kai told me a while ago. Pagod na pagod? Yung totoo? Nag-grocery o nagpadilig? Muling tanong ni Aiza nang makituloy na rin. Wala talaga siyang balak patahimikin ang isip kong windang na. Kasama kong tatay ng mga anak ko kanina. Putol niya sa akin. Sa kaalamang yun napahawak ako sa balikat ko, sabay ng pag-iinit ng pisngi ko. Sisid, ang malalim na perlas ko. Pangaasar pa ng sira. Dumiretso ako sa gilid kung saan naranoon ang kambal na masaya naglalaro ng PlayStation. Hello, loves? Anong ginawa niyo habang wala ako? Hindi mo lang ako pinansilang dalawa. Patuloy lang naglaro. Kinuha ko ang bolang pang-basketball na binili ni Kyle para sa kanilang dalawa. Look, may pasalubong ang daddy niyo sa inyo. Nagkatitigan silang dalawa at kagad na tumayo. Halos magunahan pa silang lumapit sa akin nang marinig ang tungkol sa pasalubong ng ama nila. Nakita po kayo ni Daddy, Mama? Ano pong sabi ni Daddy? He wanted to see us po? Handsome po si Daddy, Mama? Sunod-sunod at di pa awat na tanong nilang dalawa. Hindi ko tuloy alam kung sinong unahin kong sagutin sa kanilang dalawa. Alam nila ang buong pangalan ng ama nila, ngunit hindi nila alam ang itsura. I smiled and tapped their heads. Soon, loves, kapag okay ng lahat, ipapakilala ko na kayo sa daddy ninyo. I assure them. They have the right to know their father, though I'm not sure if Kyle would believe me. We will wait for that time po, Mama. Nakangiting sagot naman ni Kyle. Nginitian ko lang din siya pabalik bago niyakag ng gumayak pa uwi sa HGS. Nang maayos ko ng mga gamit nila, kakatok ko ng silid ni na Edison at Aiza. Kagad naman dumungo doon si Aiza. Napakalawak ng ngiti. Mukhang nakascore ang peste. Uwi na kayo? Tanong niya habang hinahanap ang kambal. Na ngayon, nasa sala na. Kailan mo balak ipakita yung kambal sa ama nila? Muli niyang tanong. Sa pagkakataong to, seryoso na siya. Malalaki na yung bata, Francine. Hindi mo na maitatago yan habang buhay. Malamang ngayon nagtatanong na yung mga yan at karapatan din namin si Kyle na malaman yan. Giit niya pa. Napabuntong hininga naman ako. Siya ang owner ng La Tigra. Napanganga si Aiza nang sabihin ko yon. May naging usapan din kami pero hindi pa ako nakapirma ng kontrata. At saka, a-attend ako sa party after ng kaarawan niya. Kasabay ng opening na La Tigra. Mas lalo lumaki ang mata niya at napahawak pa sa bibig niya. Yun ang tamang oras para ipakilala mo ang kambal sa kanya. Pumalakpak pa ang bruha. Hi, mahal. Nakita mo ba ang kamukha mo? Kung hindi pa, pwes tingnan mo sila. Back ganun. Sunod-sunod niya pang sabi habang may action pang kasama. Napahilot naman ako sa sentido ko. Pakiramdam ko, lalo ko ng problema sa mga pinagsasabi ni Aiza. Siya na lang kaya magpakilala ng mga anak ko kay Kyle. Pagkatapos nun, saan ang bagsak ninyo? Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago maning nagsalita. Malamang sa kama, no? Peste, masisisid na ulit ang perlas ng bruha. Giit niya pa. Gisingin mo na nga si Edison nang may hatid na kami sa HGS. Wala kang kwentang kausap. Sinilip ko ang salid nila. Umaasang makikita ang kapatid kong isa't kalahating buwisit din. Nagkahawaan na sila ni Aiza ng ugali. Goodness, Francine,
Ang lakas ng boses mo. Sino bang kaaway mo? Tanong naman sa akin ni Edison bago umakbay kay Aiza. Uuwi na kayo? He asked again. I just nod while staring at them. They look, oh well, never mind. Hindi na ako sasama, hon. Pahinga muna ako. Nakangiting singit naman ni Aiza na kinairap ko na lamang. Ang haharot. Tumalikod na ako at pumunta na sa sala para yakagin na ang kambal pababa. Si Edison nagpalit lang ng t-shirt at sumunod na rin sa amin. Kinuha niya rin sa mga kamay ko ang bitbit kong groceries. Okay lang ba kayo sa HGS? He asked. Nang tumunog ang elevator, sabay-sabay na rin kaming lumabas. Sa likurang upuan, pumesto ang kambal habang ako naman pumesto sa katabing upuan ni Edison. Siya nagmaneho at nagkabit ng seatbelt ko. If you need something, just beep my phone, okay? He told me. I said okay and then looked at the window. Edison, patuloy siyang bumabalik sa panaginip ko at sa pagkakataong to. Sabi ko sa kanya. Napayakap ako sa sarili na makaramdam ako ng kaba. Nakatitig lang siya sa akin at bumuntong hininga. I'll talk to you later, he said. Ayoko mang pag-alalahanin pa siya at isipin ang mga yon, ngunit natatakot ako. Natatakot ako para sa mga anak ko. Paano kung balikan niya nga talaga ako? Paano kung madamay pati ang mga anak ko? Ayoko nang bumalik pa sa therapist ko dahil wala rin namang nangyayari. I don't know, maybe I was just emotional. Ilang oras pang tahimik na binabaybay lang namin ang daan patungong HGS. Nakatulog rin ang kambal sa likod. Si Edison tahimik lang na nagmamaneho habang ako iniisip pa rin kung paano ko tatakasan ang multo na nakaraan ko. Na makarating kami sa HGS, kaagad kong binuksan ang gate. Di na itinuloy sa loob ni Edison ang sasakyan at tiniyaan na lang sa labas. Binuhat niya rin ng mga bata at marahang inihiga sa kanilang higaan. Nalagay ko na lang din ang pinamili ko sa kusina, mamaya na lang aayusin. Francine! Edison leaned on the door and waited for me to go near him. I stopped beside him and leaned also on the other side of the floor. I will find another therapist for you. You should continue your therapy, he told me. I don't know whether I answered yes or no because honestly, I was tired. Wala rin namang mangyayari, pabalik-balik lang. Kundi man sa panaginip sa mga taong pakiramdam ko hindi magandang nasa isip. Pinipilit kong labanan dahil ayoko mag-alala sila. Ayoko maging pabigat sa kanila. Pinipilit kong mamuhay ng normal, di lang para sa sarili ko kundi para na rin sa mga anak ko. Ngunit hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin, nalimutin ang lahat. Bumuntong hininga ako bago ngumiting nakatingin sa kanya. Maybe they're right. I'm crazy. Maybe I should accept that. Maybe. You are not, he shouted. He looks angry and I'm starting to get nervous again. Sa tuwing may sumisigaw sa akin, kinakabahan ako. Natatakot ako kaagad. Hinawakan ni Edison ang balikat ko habang marahang hinahaplos ang likod ko. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. It's just, don't call yourself crazy. Cause you're not. Hindi nila alam ang pinagdaanan mo. Kahit ako at ang mga magulang natin, hindi alam ang kwento mo. Pero please let me help you, okay? Tumango ako, hinagkanyang noo ko at pinanasan ng mga luha sa mukha ko. I did not feel that I cried. Aiza and I were looking for a great therapist here. That's for your own good. For the meantime, just focus on the kids. Or maybe, you can start accepting some projects. Maraming endorsement and advertisement mula sa iba't ibang kumpanya dito sa Pilipinas. You can start creating your name here in your chosen profession or build your own career. I will help you. Sobrang seryoso siya sa mga sinabi niya. Tinanggap ko ang proposal niya sa opening ng La Tigra. Maraming salamat. I appreciate your efforts. Ngumiti ako at tinapik ang balikat niya. That's good. Make yourself busy. Anyway, I'll go home now. If something happened, just beat me up. I nod and waved my hand. I was about to went inside the house when I felt something. I felt like someone is staring at me. Nilibot ko ang paningin ko sa buong paligid hanggang dumako sa bahay ni Kyle. And there he is. Mataman siyang nakatingin sa akin habang naniningkit ang kanyang mga mata. Galit ba siya?